Hello guys, sa video ito ipapakita ko naman sa inyo kung paano mag-install ng Pia Horn with stock horn using hollow switch, Pia Horn plus MDL combo lights. Ito yung mga gagamitin natin sa pag-install ng Pia Horn. So bago lahat, tinanggal ka na muna yung battery para maayos natin to. Tapos ito yung dating wire na may fuse. Ito yung para sa MDL dati. Tapos papalitan natin yung wire ng mas pakapal na 16. Ito kasi dati is number 18. So manipis dahil nga MDL lang yun nakakabit. Okay? So bali ito dinugtong ko na doon papunta dito. Para pag hinatak natin, ito yung papalit. Okay. Okay, hatakin na natin. Ito na yung bago nating positive and negative. Okay. Ito yung luma. Magagamit pa naman natin to sa iba nating kakabit. So ngayon guys, magkakabit tayo ng isang relay para doon sa Pia Horn. Dudugtong natin yan dito. Kaya magre-recable tayo. Tinanggal ko na yung positive, ito yung positive, ito yung negative.
So ito yung stock na bolt. So bibili kayo ng bolt, mga mahaba lang ng konti. At same size yan para magkasya dito. Ito yung bagong bolt. Ayan. So saktong-sakto. Para maikabit ito. So ngayon guys, ikakabit natin to itong hollow switch. Dito natin yan banda lalagay. Yan. Yan dito banda. So gagamit tayo ng ganito na binabala sa barena, kung may barena kayo. Sa amin kasi meron ganito, so ito na yung gagamitin namin para magbutas ng ganito. Yung iba kasi pinapaso, so sa amin meron naman kaming ganito, gagamit naman kami ng ganito. Ito yung hollow switch guys. So itong nasa taas na pin, ito yung common wire natin. Ito may nakalagay na letter dyan na C, tapos NC sa baba, tapos NO naman dito sa gitna. So ibig sabihin ng NC, pag hindi pa siya nakapindot, is normally close. Okay, so tatesterin natin para siguro hawak mo. Yan. So nakikita nyo meron siyang response. So ibig sabihin magkadikit itong common wire tsaka NC or yung normally close. Tapos ito wala. Pero pag pinindot natin yan, nakapindot na yan. Ito yung magkakonekta. So pag hindi siya nakapindot, ito yung magkakonekta. Ibig sabihin, ito yung ikakabit natin sa stock na busina. Tapos itong nasa gitna, tsaka common wire, ito yung ikakabit natin sa relay para sa ating PIA horn. Okay. Ito yung para sa ilaw. Dalawang gilid, positive and negative. Ito yung common wire. Ito yung normally open, yung puti. Yung green naman is yung normally close. Yan, mula dito papunta sa stock na busina. Yan, pala yan yung dito. Yan. So itong isa, ito yung tatanggalin natin, ito yung yellow green. So ito yung sa stock na busina na wire. So tatanggalin natin yan, kakabit natin itong isa. Ikakabit natin sa
hollow switch. Ito kasi yung positive trigger, dalawa daklik total. Positive trigger siya, itong yellow green. Hanggang okay. Tapos dito natin siya kakabit papunta sa hollow switch. Ito. Stop. Ito yung nakakabit sa kusina. So ito yung kakabit natin mamaya sa normally close. Tapos itong isa, ito yung common wire. Ito yung kulay yellow green dun sa stock wire ng busina. So ikakabit natin yan dito sa common wire, itong dilaw. So ito yung dilaw, ito yung yellow green. Yung yellow na common wire dito sa hollow switch, tapos ito yung yellow green sa stock wire ng Honda Click. Yellow green yan. Tapos itong green, ito yung normally close. Ibig sabihin ng normally close, kung hindi pa siya nakapindot, ito ang magkakonekta. Itong common wire at itong green, magkakonekta yan. Common wire, ito yung normally close. So kung hindi siya nakapindot dito sa hollow switch sa harapan, ito yung magkakonekta. Ito yung para sa busina. So pag pinindot mo yan, ito naman yung gagana, itong puti. Itong common wire at puti ang magkakonekta para naman dito sa piyahon. So i-connect natin to. Ito yung nasa busina, wire papunta doon sa baba sa busina, dudugtong na natin to. So ngayon guys, so paano nyo malalaman alin dito yung positive and negative? Ito kasi, ito yung sa hollow switch. So ito yung sa ilaw niya to. Yan. So pag pinindot nyo kasi yan, iilaw yan. Ganun yung mangyari. So paano nyo malalaman dito sa wiring kung saan dito yung positive and negative? Ang gagawin natin, i-test natin. So gamit lang kayo ng battery ng motor. Ito. So tingin ko ito yung negative, itong blue. Tapos ito yung pula, ito yung positive. So, okay. So ito yung relay natin para dito sa ating PIA horn. So kakabit natin yan, pagsasamahin na lang natin itong tatlo ganyan. So katulad ng dati yung ginawa natin sa MDL natin, so kung hindi nyo napanood yun, panoorin nyo na lang para masundan nyo yung wiring kung paano natin nagawa to. So katulad ng dati, itong pula, ito yung number 30. Ito yung lalagay natin sa battery. Ito rin yun. So pagsasamahin na natin ito mamaya. So ito yung number 86. Ito yung negative. Negative na siya dahil itong green, ito yung number 85. Ito yung ilalagay natin dito sa positive trigger ng hollow switch. Ayan. Tapos ito, 87, ito yung output.
Ito naman yung relay sa Pia horn. Nagsama lang natin yung 30 sa 30. Ito yung 30 sa MDL. Ito yung pula 30 din. So dito guys, wala siyang polarity. So kayo nang bahala kung saan yung positive at negative. So sa akin ito, sa kaliwa yung positive, sa kanan naman yung negative. Ganon din dito. Nasa taas yung positive, nasa baba yung negative. Yan. At sasamahin na natin yung positive sa ating Pia horn. Yan. So ito, negative sa negative. So pagsasamahin na natin yan. Negative, dito na natin ididikit yan dito sa negative para sa battery. Okay. So ito yung wire para sa battery. Dahil nga nagpalit tayo ng mas makapal. Okay, number 16. So kinapala natin kasi dalawa na yung nilagay natin. Isang Pia horn tsaka isang mini driving light. So ito yung positive. Yan, nalagyan ko lang ng palatandaan para hindi tayo malito kung saan yung positive and negative dito kasi parehas yung kulay. So ngayon guys, dinugtungan lang natin yung LED para dito sa hollow switch ng wire. So medyo maiksi kasi kaya nagdugtong tayo ng wire. So dudugtungan lang natin yan. Papunta to sa positive. Ito, ikakabit natin to sa number 85 ng relay ng Pia horn. Para pagka pinindot nyo yung hollow switch nyo, yan, iilaw siya. So hindi siya nakailaw kung hindi siya nakapindot. Tapos ito yung negative para dun sa LED na hollow switch. So nagkabit lang din tayo ng extension. Bali ito yung negative ng Pia horn. Ito rin yung negative para sa MDL. So pagsasama-samahin lang natin lahat ng negative. Okay. Okay. So kanina nabanggit natin na yung number 86. Ito yung negative mula sa battery. So ididikit na lang natin yan para magkasama yung negative. Tapos negative din dito para dun sa MDL. Yan, itong wire na to is para dito sa yung number 85. Yan. Okay. Tapos itong excess, dudugtong natin dito para din sa negative ng mga to horn. Tapos negative dito sa LED. Yan. Tapos guys, itong number 85 sa relay. Tapos itong NO o normally open, itudugtong natin yan dito sa may number 85 ng relay ng Pia horn. Ito yung number 85, itong green. Tapos ang karugtong nito is yung hollow switch na normally open. Ito yung wire ng normally open. Yung isang wire, ito yung positive mula dun sa LED para pagka pinindot nyo, iilaw siya.
So ito naman yung positive ng PIA horn. Ikakabit natin yan dito sa may number 87 ng relay. Ito yung number 87 ng relay. Ito yung output niya. So ito yung sa positive ng PIA horn. Ikakabit natin yan dito. Tapos ito naman yung sa battery, positive sa battery. Yan, itong may fuse. Yan, ito yung ikakabit natin. Ito sa number 30 ng relay. So lahat ng relay nandito na. Number 30 lahat yan. Yan, kakabit lang natin. Ito yung sa battery. Yan. Okay. So ngayon guys, ito yung dinugtungan ko yung, kung maalala nyo dati kung nakanood yung video natin kung paano ginawa yung mini driving light. So iniwan ko yung isang wire sa mini driving light dahil 4 wires yun. Iniwan ko yung pure yellow dahil hindi naman natin gagamitin. So ang ginamit ko is yung mix tsaka yung pure white. So dahil hindi natin ginamit yung pure yellow, pwede nyo siyang idugtong dito sa ating busina. So kung gusto nyo habang nagbubusina kayo ay merong MDL, dugtungan nyo lang to at ikakabit nyo doon dito sa may positive ng busina. Yan, dudugtong nyo yan. So pag naidugtong nyo yan, dito nyo ikakabit sa number 87 ng relay ng busina. So kung gusto nyo lang na meron kayong MDL habang nagbubusina. At saka paalala lang guys, bawal yung busina na merong MDL. So kaya yun din ang purpose, kaya meron siyang hollow switch. So wag nyong gagamitin lalo na sa mga city na maraming enforcer dahil mahuhuli kayo nun. Bawal talaga yun. Meron yung multa na 5,000. I'm not sure pero mga ganon yung range. So use wisely na lang po. So ayan. So ito yung pure yellow sa ating MDL. Tapos ito yung sa positive ng busina na idudugtong natin dito sa number 87 ng relay para sa busina. So pag nagbusina kayo, meron siyang kasamang MDL. So nangyayari parang magiging passing light. So ngayon guys, lilinisin na natin to. Yan, medyo magulo pa ngayon. So yung ibang kable pwede natin ilagay dito, pero hindi natin kakapalan banda rito. Kasi kung dito natin ilalagay lahat ng kable, pag pinasok na natin yung headlight o yung kaha nito dito sa harapan, hindi na natin to may fit o may papasok. So nung tinignan ko, dapat dito banda dahil dito malaki yung space, kaya may papasok pa yung kaha mamaya. So pwede naman tayo dito maglagay sa isang gilid, pero dapat hindi ganun kakapal. Okay, so linisin natin to.
So yun guys, nakita nyo naman sa installation ko kanina. Nilagay natin banda dito yung fuse. Mas madali kasing i-access yung fuse dito. Halimbawa magka-problema kaysa doon sa battery. Kaya dito ko na siya nilagay. So, ayun nga guys, ito na yung hollow switch natin. Ayan. So, bali yung mangyayari, kapag hindi pa siya nakapindot, ayan, hindi pa yan nakapindot. So, ang gagana sa atin ay yung stock na busina. Pag nakapindot naman, gagana na yung ear horn natin na mayroong kasamang combo lights sa MDL.